Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki pagdating sa babae? Iniisip nila na kapag lagi silang available, kapag sobra ang effort nila, kapag binigay nila ang lahat, siguradong hahabulin sila ng babae. Na kapag di sila nagkulang ng good morning at good night text, kapag laging andyan sila tuwing may problema, kapag laging nagbibigay ng regalo, ng oras, ng atensyon, mapapansin sila, maa-appreciate sila, mamahalin sila. Pero, teka lang, baka akala mo lang yon. Kasi sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari. Habang mas nagbibigay ka ng sobra, habang mas umaasa ka, habang mas pinapakita mong kailangan mo siya, mas nawawala yung misteryo, mas nawawala yung respeto, at mas nawawala yung atraksyon. Ang ending, ikaw ang naghahabol, siya ang umiiwas. Ako ang katribo mong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa emotional control, self-respect, at kung paanong maging lalaking hindi basta-basta natitinag sa laro ng relasyon. Dito sa channel na to, tinuturo ko kung paanong maging kalmado sa gitna ng gulo, kung paanong kontrolin ang emosyon, para ikaw ang may hawak ng manibela sa sarili mong buhay, hindi kung sino mang babae. So kung sawa ka nang habulin siya, pero ikaw pa rin ang mukhang desperado. Kung gusto mong baliktarin ang ihip ng hangin. At kung gusto mong matutong mahalin ang sarili bago mo ibigay ang lahat sa iba. Nasa tamang channel ka, kapatid. At syempre, shoutout muna sa lahat ng loyal subscribers natin. Kayong mga laging nandito, hindi lang para makinig, kundi para magbago, matuto, at lumakas. Kayo ang bumubuo sa tribo natin. Solid kayo, mga brother. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang lalaking hindi umaasa ang siyang pinaka-turn on sa babae, at kung paanong ang katahimikan, kumpiyansa at kakulangan ng pangangailangan ay mas malakas pa sa kahit anong I love you. Simulan na natin. Alam mo, may isang paniniwala na sobrang laganap ngayon. Yung ideya na para mapansin ka ng babae, kailangan mong maging sobrang sweet. Na dapat, lagi kang available, laging online, laging nagre-reply agad. Na dapat, ikaw yung laging may effort, ikaw ang laging nagbibigay, nagpaparamdam, nagpapadala ng kape, nagpapahatid, nagtatanong kung kumain na ba siya. At ang inaasahan, kapag ginawa mo to, magiging special ka, may in love siya sa'yo. Pero eto ang masakit. Kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari. Hindi ka nagiging special. Hindi ka nagiging attractive. Sa totoo lang, nagmumukha kang too much. Parang wala kang ibang pinagkakaabalahan. Ang dating? Desperado. Walang sariling mundo. Laging nakaabang. At dyan nawawala ang respeto. Kasi tandaan mo to, brother. Kung gusto mong makuha ang respeto ng babae, hindi mo yan makukuha sa pamimilit, sa pagiging over-available, o sa pagiging sobrang sweet araw-araw. Respect comes from presence, from silence, from mystery. Pero paano nga ba tayo umabot sa ganitong mindset? Simple lang. Lumaki tayo sa ideyang, be the nice guy, be the gentleman, give her the world. Pero minsan, ang nice guy ay nagiging pushover. Ang sobrang bait, nagiging boring, predictable, walang challenge. At kung may isang bagay na ayaw ng babae, yun ay yung lalaking hindi na kailangang kilalanin pa kasi ibinuhos na agad ang lahat. Walang mystery, walang tension, walang curiosity. Parang pelikula na alam mo na ang ending mula pa simula. Kaya kung isa ka sa mga lalaking iniisip na kapag binigay ko lahat, mamahalin niya ako. Oras na para magising. Hindi masamang maging mabait. Pero masama kapag nawawala na ang sariling halaga. Babae man o lalaki, gusto natin ng taong may sariling buhay, may sariling diskarte, may sariling lakas ng loob. Kaya ngayon, panahon na para alisin ang maling paniniwalang effort equals love. Kasi, sa mundo ng babae, effort na walang backbone ay effort na walang halaga. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nagpapataas ng attraction at bakit minsan ang hindi mo ginagawa
ay siyang mas nakakabighani. Ready ka na ba? Tara, ituloy natin. Alam mo ba kung ano talaga ang tunay na nakaka-turn on sa babae? Hindi yung pogi, hindi yung may kotse, hindi yung may abs. Ang tunay na nagpapakaba sa puso nila ay yung lalaking may emotional independence. Oo, yung lalaking hindi nakadepende sa babae para maramdaman niyang mahalaga siya. Hindi siya clingy, hindi siya laging naghahanap ng validation. Hindi siya yung tipo ng lalaki na natataranta kapag seen lang ang message niya. Kundi yung lalaking kalmado, tahimik, pero may dating. May mystery, may challenge, may dignity. Iyon ang atraksyon. Bakit? Kasi babae ang natural na naa-attract sa lalaking hindi niya makontrol. Kapag alam ng babae na hindi ka desperate sa atensyon niya, dun siya mas lalong na-excite. Kasi nararamdaman niyang kailangan kanyang habulin. At yun ang hindi madaling makuha sa panahon ngayon. Isang lalaking hindi nagpapahabol, pero parang hindi mo rin maiwasang pag-isipan. Real talk. Hindi mo kailangan ipakita lahat ng nararamdaman mo agad-agad. Hindi mo kailangan i-text siya buong araw para lang mapansin. Ang lalaking marunong magpigil, marunong magtimpla ng emosyon, ay ang lalaking may kontrol sa sarili. At kapag may kontrol ka sa sarili mo, hindi lang babae ang hahanga sa'yo kundi pati ibang tao. Ito ang sikreto na hindi sinasabi sa'yo. The less you need her, the more attractive you become. Kaya habang yung ibang lalaki ay nagmamadaling ipakita ang buong puso nila, ikaw, tahimik lang, nanonood, nagmamasid, nagpaparamdam kung kailan ikaw ang may gusto. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil pinili mong gustuhin siya. At yan ang lalaking mahirap hanapan ng kapalit. Kaya kung gusto mong bumago ang dynamics ng relasyon mo, simulan mo sa sarili mo, ayusin mo ang emotional control mo, ipakita mong may sarili kang mundo. Hindi mo kailangan ng spotlight para mapansin, kasi ikaw mismo, ang presensya mo, sapat na. Sa susunod na parte, bibigyan kita ng malinaw na gabay kung paano ka magiging emotionally independent nang hindi nawawala ang lambing at respeto. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, kundi sa pagiging lalaking hindi natitinag. Kapag sinabing hindi umaasa, hindi ito ibig sabihin na suplado ka, o cold, o bastos. Hindi ito yung tipong ghost ka na lang bigla at wala kang respeto. Ang ibig sabihin nito, may sariling mundo ka. Hindi mo ibinubuhos ang buong pagkatao mo base sa kung paano ka tratuhin ng babae. Kung hindi siya ganun ka-responsive, ayos lang sa'yo. Hindi mo agad iniisip na may mali sa'yo. Hindi ka nakukonsume. Hindi mo pinipilit ang sarili mo para lang mapansin. Kasi naiintindihan mong hindi laging ikaw ang kailangan niyang pansinin. At okay lang yun. Ito ang lalaking hindi umaasa, tahimik, kalma, pero buo. May mga babae na iinit ang ulo pag hindi mo sila agad nireplyan. Pero ikaw, hindi mo kailangan makipaghabulan ng validation. Kapag hindi siya interested, hindi ka mababali, hindi ka masisira. Dahil alam mong ikaw ay buo kahit wala siya. At ito ang pinaka-importanting part. Hindi mo tinitake personally ang hindi niya pag-reply, ang delay sa message, ang pagbabago ng tono niya. Hindi mo sinasaktan ang sarili mo sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Ang pagiging hindi umaasa ay hindi pagtanggi sa connection, kundi pagkilala sa value mo kahit wala pang assurance mula sa kanya. Hindi ka needy, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka napapraning. Kasi sanay kang mag-isa, sanay kang buuin ang araw mo kahit wala kang ka-text. At dahil doon, nararamdaman niyang hindi ka madaling kontrolin at mas lalo siyang curious sa'yo. Hindi mo kailangan gawing sentro ng mundo mo ang babae para ipakitang seryoso ka. Ang tunay na seryoso ay yung lalaking marunong maghintay, marunong umunawa at marunong lumakad ng hindi humihingi ng gabay sa bawat hakbang. Kaya kung ikaw yung lalaking hindi umaasa, saludo ako sa'yo. Dahil ikaw yung lalaking pinipili pa rin ang respeto sa sarili, kahit hindi siya bumabalik agad. At tandaan mo ito, ang babaeng hindi sigurado sa'yo ngayon ay siya ring babae na magugulat sa kung gaano kakalayo sa oras na hindi ka na niya kailangan. Tanong ng marami, bakit parang mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi umaasa? Simple lang,
Kasi may tahimik na power ang lalaking secure, steady, at emotionally controlled. Hindi siya reactive, hindi siya clingy, hindi siya parang kandila na nauubos sa kakahintay ng reply. At dahil doon, mas lalong nagiging intriguing. Para siyang puzzle, hindi agad ma-decode, hindi agad mabasa. At alam mo naman kung ano ang hindi agad makuha. Yun ang gustong-gusto nilang i-figure out. Sa likod ng katahimikang yon, ramdam niya na may lalim ka, may laman, may disiplina. Hindi ka kagaya ng iba na panay post ng hugot, kwento ng lungkot, o pa-victim pag seen lang sa chat. Ikaw, kalma, tahimik, hindi nagmamadali, hindi nag-overshare para lang mapansin. At yan ang kakaibang lakas mo. Habang ang ibang lalaki ay panic mode kapag hindi na-replyan, ikaw steady lang. Habang sila naghahanap ng drama, ikaw chill lang sa routine mo. Hindi mo binabase ang halaga mo sa kung may emoji o wala ang reply niya. At alam mo ba ang epekto nito sa babae? Napapaisip siya, bakit hindi siya affected? Bakit parang hindi niya ako kailangan? Ano ba ang meron sa kanya? Ang lalaking hindi umaasa ay parang aklat na may maraming pahina, pero hindi bukas agad, hindi obvious, hindi madali. Kaya mas gusto niyang basahin, mas gusto niyang maintindihan, mas gusto niyang mapasayo ang atensyon niya, kahit hindi mo hinihingi. Dahil sa totoo lang, ang babaeng lumalayo sa needy, siya ring babaeng lumalapit sa mystery. At misteryosong aura ang dala ng lalaking may emotional discipline. Hindi siya galit, hindi siya bitter, hindi siya nagpaparamdam para lang mapansin. Pero alam mong andyan siya, buo, tahimik, pero nire-respeto. Kaya kung iniisip mong kailangan mong magpakasipag, magpakabibo, o maghabol para lang pansinin ka, mali. Ang kailangan mo, tahimik na kumpiyansa. Yung tipong hindi mo kailangang ipagyabang kung gaano mo siya gusto, pero ramdam niyang totoo ka at hindi ka desperate. At doon, nagsisimulang mahulog ang loob niya. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang pagiging hindi umaasa. Hindi ibig sabihin na ini-ignore mo siya. Hindi mo siya inaaway, hindi ka nagpapaka-cold, at lalong hindi mo siya sinasaktan emotionally para lang ipakitang may control ka. Ang totoo, present ka, nandun ka. Pero hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka pa cute. Hindi ka sunod-sunuran. Hindi ka tagabigay ng validation 24/7. Kumbaga, andyan ka para sa kanya. Pero hindi mo binibigay lahat ng oras mo sa kanya. Kasi may barko kang pinapatakbo. May direksyon kang sinusundan. May sariling buhay ka na umiikot kahit hindi ka nire-replyan. At yan ang hindi mapalampas ng babae. Kasi ramdam niya ang choice mo ang oras mo sa kanya. Hindi siya ang buong mundo mo.